Okay, isang magandang hapon sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig ng ating programa, ang pagbalik tanaw ng ating salinlahi. Ito'y napakahalagang programa ito sapagkat dito natin malalaman kung ano yung ibig sabihin ni Rizal. Kailangan ka mo nang lumingon sa iyong pinanggalingan para makarating ka sa iyong paroroonan. Ito po yung programa nito ay magbigay sa ating pangunawa. Paano tayo bumalik muna sa ating kasaysayan? At kagaya nung nakaraan, ibinahagi ko sa inyo ang sanhi o dahilan ng kasalanan sa mundong ito. Ang pagpasok sa kasalanan. Di ba nasabi ko sa inyo na ang sanhi ng kasalanan ay ang nailabas sa Eden, ang ating inahan, at yung ibinaba mula sa langit. Kaya siguro ay naunawaan na natin yan, ang mga bagay na yan. Ngayon, mayroon po akong gustong ibigay sa inyo ng mga kapahayagan. Ano ba talaga ang pinili ng tao? Ang liwanag ba o ang katotohanan? O mayroon po ako ditong ihahayag sa inyo ng mga bagay. Sapagkat sinisikap ng mga nangangaral ngayon nga dalhin ang mga tao tungo sa kaligtasan. Ngunit mayroon lang po akong napakahalagang mensahe na gusto kong ihayag sa inyo. Ito po'y inihanda ko dahil ito'y atas na rin sa akin na ilathala at ipahayag ko ito sa inyo. Ito po yung atas ng mga konsiho, the Divine Council. Pakinggan ninyo ang buod. Naniniwala ba kayo na ang pinili ng tao ay hindi liwanag ng katotohanan? Mayroon lang akong sasabihin sa inyo. Sino ba ang tunay na Kristo? Dahil kung ipapaliwanag ko sa inyo ang kaalaman tungkol sa hiwaga, mayroon pang higit na liwanag bukod kay Kristo. Kung inyong luluubin ang liwanag sa pangalan ni Kristo Jesus, patungo sa kaligtasan na sinasabi niya, mayroon pa kayong malalaman na liwanag tungkol sa Kanya, na yan ang gusto niya para buksan ang pintuan ng Eden. Buksan ang pintuan ng Eden bago tayo pumaroon sa langit. Hindi tayo maaaring pumaroon sa langit sapagkat tayo ay hindi naman tagalangit. Tayo ay tagalupa. Ngunit kung aalamin ninyo ang pintuan ng Eden bago tayo makarating doon, gaganapin ninyo ang kaparaanan. Ano yon? Sapagkat sa unang panahon man, hinahanap ng mga taga-Ehipto ang tunay na key of human. Hinahanap nila ang susi ng kamatayan at ang susi ng kabuhayan. Lahat sila naghahanap kung papaano nila magagampanan yun. Dalawang bagay lang ang ituturo ko sa inyo. Ang susi ng kamatayan at ang susi ng kabuhayan. Dalawang bagay lang ang ituturo ko sa inyo kung nais ninyong malaman ang susi ng kadiliman at ang susi ng kaliwanagan. Dalawang atas lamang ang pinagkalooban sa pamagitan ng dalawang anak na laging modelo sa balat ng lupa. Sino? Si Juan at saka si Jesus. Noon nagaganap din kay Cain at Abel. Napunta kay Juan at Jesus sa magpinsan. Kung noon sa kambal sa espiritu at naganap sa dugo at laman, sa espiritu at laman, dalawang contest sa buhay ng tao kung nais ninyong malaman. Hindi ko kayo pinapaisip kung ano ang nais sapagkat mayroon ng pagpapala sa pasimula sa Ehipto. Upang itawid ang mga pinili patungo sa Kanaan. Alam ba ninyo nga tayo ay mag-anak lamang sa hindi natin pagkakaunawa? Na kailangan natin damahin ano ang tunay na hiwaga sa sanlibutan ito. Sapagkat kung malalaman ninyo at madama ninyo ang katotohanan tungkol sa sanlibutan ito,
tungo sa liwanag, babalutiin ang mga anak ng tao sa pamagitan ng Kristo. Aking ipapaliwanag sa inyo kung sino ang anak ng Kristo na tunay at hindi tunay. Kung nais niyong malaman ang tunay at hindi tunay, ako na may nakahanda sa inyo nga magpatnubay at gagabay. Kung kayo ay naghanap ng liwanag sa isang anak na sinugo sa kamatayan at isang anak na sinugo sa kabuhayan, dalawang anak yan nga nagre-representa sa balat ng lupa. Pumarito sila, gumaganap ng kanilang panukala sa bawat lahi, sa bawat bansa at wika. Sila ay gumaganap upang magkahati-hati ang kanilang palatuntunan. Dahil hindi pwedeng magkakaisa ang panahon sa kanilang panahon sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang panahon nila ay iba sa panahon natin. Huwag natin balikan ang panahon nila, ngunit balikan natin ang ating panahon upang malaman ang buong kasaysayan ng aklat. Ang aklat ay nakasulat na. Ang tanong, ano ba ang nakasulat sa aklat? Ano bang nakasulat sa aklat? Liwanag ba o kadiliman? Dahil kung aalamin ninyo kung liwanag ba o kadiliman, pari ba ninyong itaas ang inyong mga kamay kung sino ang gusto sa liwanag? At itaas din ninyo ang inyong mga kamay kung sino ang gusto sa kadiliman. Ngunit sa palagay ko, walang magkakagusto sa inyo sa kadiliman sapagkat lahat ng tao ayaw sa dilim. Ngunit ang galaw ng tao ay laging kadiliman na hindi nauunawa. Nais kong ipabatid sa inyo bakit ninyo ginusto ang ilaw ng kadiliman na hindi ninyo nalaman na kayo pala ay nasa ilaw ng kadiliman na tinatawag na the angel of death. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang angel of death at ibibigay ko ang talatang pag-amin. Pag-amin ni Jesus sa Revelations 22 verse 16 nga nagpapatunay sa kaniyang kalagayan dito sa lupa, kung saan siya nagmula. At ibibigay ko sa inyo ang talanta ng Isaiah 14 verse 12 upang malaman ninyo kung sino talaga ang magkakasundo at hindi magkakasundo. At kapag naunawaan na ninyo ang sinasabi sa Revelation chapter 1, 16, 18, 19, ay maunawaan na natin na siya ang may hawak ng susi ng buhay at kamatayan. Basahin ninyo ang 16, 18, 19 ng chapter 1 ng Revelations. Doon maunawaan na natin sino ngayon ang anak nga nakikipantay sa ama ng kalupaan at sa ama ng kalangitan. Dalawang ama ang aking tinutukoy dahil dito sa lupa tayo ay tagalupa, hindi tayo tagalangit. Alalahanin ninyo na tayo ay tagalupa, hindi tayo maaring dumirikta sa langit, sapagkat wala po tayong permiso na makarating sa langit. Kahit man tayo ay inhalimbawa ko sa inyo na tayo ay taga-Pilipinas, tayo ay may presidente, meron po tayong sinusunod na konstitusyon at mayroong protokol. Ngayon, kung naunawaan ninyo ang protokol sa madaling salita, sa tao pa lamang, walang makadiritso sa kanya, kinakailangan ko kayong makinig. Kailangan ko kayong makinig sapagkat ang Diyos sa langit mayroong protokol bago tayo umakyat. Bago tayo umakyat. At huwag ninyong hangarin ang pintuan sa langit. Ang hangarin ninyo muna ang pintuan sa lupa, ang Eden. Sapagkat yan ang nais ni Jesus na ipinapaliwanag sa inyo. Sino ang tatay? Sino ang tatay ng ating sinasamba? At kapag nauunawaan ninyo kung sino ang tatay ng ating sinasamba, ayon sa mirakulo at ebanghelyo, at kapag naunawaan ninyo ang mirakulo at ebanghelyo sa poder ng pananambahan sa kanyang pangalan, at sa paghalik sa talampakan ng kanyang mga alipin, ng kanyang mga alagad, doon ninyo malalaman ano ang nararapat sa bawat siglo ng kanyang kwento. Mayroon siyang kwento sa unang tipan at sa pangalawang tipan. Ngunit, ang kwento niya sa pangatlong tipan, siya ay ihahayag
ihahayag sa kanyang palatuntunan. Ano ang palatuntunan nga nabuo sa kaniyang mga salita? Sapagkat ang mga salita niya ay hayag na, kung inyong naunamaan. Ang salita ay hayag na, ano pa ang ating pagsamasamahan? Wala na. Dahil nung araw, wala naman tayong sikta, kulto at relihiyon. Nabuo lamang tayo sa kasaysayan upang tayo ay titipunin sa pangangaral ng in the name of Christ. Dahil itong ating panahon, kumusta ka kaibigan? Kumusta na kaya ang panahon ng ating mga ninuno? Sa unang panahon, sila ba ay tumatawag ng in the name of Christ? Di ba hindi naman? Ngayon, ibabalita ko sa inyo ang mga panahon sa unang panahon ng Ehipto at ibibigay ko sa inyo ang palatuntunan sa darating na panahon. At sa panahong darating, ipagkaloob ko ang hiwaga upang kayo ay matuto sa liwanag ng baluti. Ang baluti ng liwanag ay siyang inyong kaligtasan. Wala pa kayong kaligtasan sapagkat kayo ay wala pang kamuang-muang o kaalaman sa aklat ng karunungan. At kapag maunawaan ninyo ang aklat ng karunungan, ay sa kanya maunawaan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nakapaloob tungkol sa hiwaga. Ang hiwaga ay nagpapatnubay tungkol sa mga bagay na darating. Kaya ang lahat ng mga namatay noon at mga namatay sa huli, wala pa silang kasalanan. Malalaman lamang ninyo ang kasalanan sa huling panahon, kapag dumating na ang patnubay sa pamagitan ng hiwaga. Sapagkat ang hiwaga ay nagpatotoo sa inyong kalooban. Matanggap man ninyo o hindi, kayo ay magkakaroon ng patnubay sa karangalan ng isang koronang ginto. Sapagkat tayo'y wala na sa koronang tinik. Ngayon, ipinalathala ko sa buong sanlibutan ang aking mga panawagan sapagkat ako ay naparito upang ipaliwanag ang kadiliman sa mundong ito. Bakit ang tao magulo? Walang pagkakaisa. Upang matupad ang sinasabi ni Jesus, hindi ako naparito sa lupa upang bumaba at magdala ng kapayapaan, bagkus pagkababahagi ng apoy. At ang apoy na ito ay aking isasayad sa inyong bibig, upang ang inyong bibig ay makaunawa na mula sa salita nung una at sa salita nung huli. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga salita sa huli, upang mapatnubayan ninyo ang inyong karunungan. Sapagkat ang Diyos ninyo ay ang inyong templo. Napakinggan ninyo? Ang inyong katawan, kayo ang nasusunod. Kayo ang huhusga at kayo rin ang magliligtas sa inyong sarili. Sapagkat ang Diyos ng kabanalan, binigyan tayo ng kalayaan sa pamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig. Ang nasa sa pamagitan ng apoy nga nag-aalab ang ating mga nasa sa ating katawan. Ang ating katawan ay mapagkailangan. Sa pamagitan ng nasa, unlimitations power na ating tinatamasa, na ang lahat gusto natin. Ngunit wala tayong pagpapala sa pamagitan ng unawa. Ngayon, inihayag ko sa karangalan ng ating Ama nga nasa langit, sapagkat ang Ama nga nasa langit, wala pang ibinibigay na pangalan sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Ngayon, ihahayag ko ngayon kung ano ang karangalan ng triple Y sa inyong harapan. Huwag ninyong isipin na ako ay gumagawa ng sariling katha, sapagkat ang sariling katha ay hindi ko kaya. Ngunit naparito ang Espiritu Santo. Ibinibigay ko sa kanila ang palatuntunan sa bawat lahi, sapagkat sa bawat lahi ay may itinatangi at ang bawat bansa mayroong itinatangi. Ang bawat pangangailangan sa karunungan ay may tinatatag sa pamagitan ng kapayapaan at kaguluhan. Ang kapayapaan ay sa huli. Ang kaguluhan ay sa pasimula. Kumalat ang kaguluhan sa pamagitan ng kasalanan. Ang kasalanan sa pamagitan ng pagtitikom ng kanilang mga bibig. Sapagkat ang paggawa sa sariling katha ay binigyan niya ng isang halimbawa.
ang pagtiklop ng aklat ng kadiliman. At ngayon, bubuksan ko sa inyo ang aklat ng liwanag. Ito ang aking mibigay sa inyo na aral. Basahin ninyo ang nakasulat sa Hebreo, chapter 8, verse 10 to 13. Ito'y bagong kasunduan sa bagong Israel na hindi na luma. Wala na tayo sa luma, kundi tayo ay nasa bagong pananampalataya. Sa pagkaunawa sa katuwiran at katotohanan. Ang katotohanan sa mga salita ay nagbibigay palatuntunan. Ang mga palatuntunan ng mga salita ay nagbibigay hiwaga. Ang hiwaga ay nagbibigay liwanag tungkol sa talinghaga. Sapagkat ang talinghaga ay nagbibigay pangunawa sa pamagitan ng kasinungalingan. Kaya nga miracle. May nagpapaliwanag ba sa inyo miracle paano kayo naging tao? Miracle paano kayo naging tao sa pamagitan ng saya ng inyong mga magulang? Miracle paano kayo nabuo sa pamagitan ng pangunawa, talinghaga nga sa kasinungalingan, upang maunawaan ninyo ang bibig ng kamatayan, sapagkat ang bibig ng kamatayan ay binigyan kayo ng palatuntunan na hindi ninyo nauunawaan. Ang bibig ng kamatayan ay itinatapon mula sa langit upang bumaba sa lupa at binigyan pa ng chance. Now, chance is here. Kung ano ang magagawa sa huling panahon. Kapatid, habang may panahon pa kayo, ay makinig at makinig kayo. Ang sinasabi ni Kristo Jesus, sinasabi ko sa inyo, katotohanan. Inuulit-ulit ni Kristo Jesus ang kaniyang mga sinasabi na salita. Inuulit-ulit niya. Katotohanan, inuulit ang mga sinasabi. Ngunit hindi ninyo ito mauunawaan. Hindi ninyo mauunawaan. Katotohanan. Sabi ko sa inyo, ang tanong, may nakakaunawa ba sa inyo? Ito lamang ang aking pagpapaliwanag, sapagkat walang isa sa inyo ang nakakaunawa. Ano ang kalagayan ni Jesus sa lupa? Ang tanong, bakit ba kayo nagsasamba? Kung unawa ninyo, kaya kayo nagsisamba sa Kanya, kaya kayo lumuluhod sa Kanya. Kaya kayo lumuhod sa Kanya, sapagkat hinahanap ninyo ang totoong Espiritu. Ang tao ba ay, sapagkat hinahanap ninyo ang totoong Espiritu, sino ba ang nagtuturo sa inyo? Ang tao ba? O ang Espiritu? Dalawang bagay ang pagtuturo, ang anointed at ang appointed. Ang anointed at saka yung appointed ay sa katawang laman. Sa sariling katuruan, ang anointed sa pamagitan ng Espiritu na nagsasabi sa pamagitan ng pagpapaliwanag. Kaya nga ang bawat isa sa inyo wala pa sa katotohanan. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang talatang ito upang maunawaan ninyo ang mga salita tungkol sa mga nasusulat sa Isaiah 45 verse 7 at Revelation chapter 21 1 to 17 upang maunawaan ninyo ang bagong langit at ang bagong lupa. Kinakailangan ko ang inyong paliwanag. Meron pa bang nagliliwanag? Wala na pong maliwanag na higit dito. Kaya kayo magsihinto na kayo sa inyong pananambitan, magsihinto na kayo sa inyong pagkukunwari, dahil ang pagkukunwari ay nagbibigay ugat ng ating kahirapan. Buksan naman ninyo ang lunas ng kahirapan upang kayo ay makapasok sa kasaganaan. Sapagkat ang kasaganaan ay nagbibigay pangako sa pamagitan ng pangako sa biyaya. Nais kong ipabatid sa inyo ang pangako sa biyaya, sapagkat ang biyaya ay binigay sa unang tipan sa pamagitan ng 14th century. From 1st to 2nd century up to 14th century,
Mayroon na pong pangako sa atin nga nalihim, hindi nga nahayag. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo bakit walang hari. Bakit walang hari ang Pilipinas? Pero ang pangalan ng ating bansa ay Malacanang Palace. Ano ang nangyari sa konstitusyon ng Pilipinas? Bakit lumalabas na ang mga sumpa ng mga salita? Ngunit ang pangako hindi nyo pa rin natutupad. Sa pamagitan ng inyong mga pangako, nais kong buksan ang hiwaga sa inyong kaisipan. Mag-isip nga kayo sa ayaw ninyo at sa hindi. Nasa inyo yan. Ako ay nagbibigay lamang ng liwanag sa hiwaga, sa palatuntunan, sa ilalim ng karangalan ng kadiliman. Pagkat ang kadiliman ay ibinibigay na ang liwanag sa ating panahon. Hindi ko sinasabi sa inyo na ako ay marunong na higit sa inyo, kundi ang palatuntunan ay ganapin sa pamagitan ng hiwaga. Ito lamang ang aking masasabi sapagkat ako ay nagsasalita sa pamagitan ng aking bibig. Nang aking bibig ay nagsasalita ayon sa Lucas 21 verse 15 na nagbibigay sa dulo ng langit at sa dulo ng lupa pagtakip sa huling panahon upang maunawaan ang lahat ng mga bagay na ito. So ito po yung aking pagpaliwanag sa inyo, ito po yung aking binabasa sapagkat ito ay mensahe na kailangan natin maunawaan. Ano nga ba ang lihim ng mundong ito? Napakahalaga po ito na mensahe nito. Dito natin maunawaan na kailangan, papasok na tayo sa tinatawag na third covenant, pangatlong tipan. Ang una, pangalawa, ay magiging ano na lang yan, kasaysayan ng ating nakaraan. Mapasok na tayo sa tinatawag na third covenant. Okay, magta-time break muna tayo sa ating programa at magpapakilala po tayo sa ating himpilan at mamaya-maya ay babalik ako. Salamat sa inyong pakikinig. Marami pa tayong talakayin mamaya. Pagbabalik natin, magpapakilala muna tayo sa ating himpilan. Maraming salamat at mabuhay po tayo. Okay, salamat. At ipagpatuloy po natin ang ating pag-uusap ngayon. Kanina, yung sa first part ay binabasa ko sa inyo dahil ito po'y atas na kailangan ko nang ihayag sa inyo. So, salamat sa inyong pakikinig. At naalala ko nga pala, no, ito sa ating second part ay ang Delgado family. Sila si Brother Sunny at saka si Sister Bertie at ang aking kamag-anakan dyan sa Leyte. Mga Arcelias family, Florentino family, sa aking mga kapatid. Hindi ko na kayo isa-isahin, basta aking mga kapatid. Sa Davao man o sa anumang dako, kasi kalat kami ngayon aking mga kapatid. At yung aking mga kaibigan niya sa Montalban, mga CCN patrollers dyan sa Montalban, ay pagbati sa inyo. Nila kay Sister Josephine, Sister Vicky, at marami pang iba riyan.
So maraming salamat sa mga team ng Season Patrollers doon sa nakalat ngayon sa Luzon, Visayas at mga Kamindanawan. Kaya ito po ay nagsama-sama po kami ditong mga patrollers ay para magbigay sa inyo ng magandang pagkakataon at mapakinggan ninyo. Kaya nga, sabi ko nga, ang aking programa ay gusto ko kayong dalhin sa simula. Ipinaliwanag ko sa inyo kung paano ang dahilan bakit nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan ito. Ang sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraan episodes, nung nakarang araw, ang nailabas sa Eden at ang ibinaba. So doon nagsisimula, go to the world and multiply. Kaya ganun yon. Ang ating Diyos na nandiyon nakatungay lang sa atin dito ay mayroon siyang tinatawag na secret name. Hindi basta-basta yon, sagradong pangalan yon. Kaya hindi natin pwede yon baliwalain. Ito yung simbolo ng langit at lupa, Mother Earth. Ano? Ito hindi naman natin pwedeng tawagin ng Father Earth. Inilaan talaga ito sa ating inahan ng kalikasan. Kaya nga, Mother Earth, ina ng kalikasan. Sino yon? Seba. Hawak niya ang 4 na elemento, ang hangin, ang tubig, ang apoy, at ang lupa, na siyang ikinabuhay ng kaniyang mga anak. Tayo yon. Tayo ay nagsisimula lamang sa umpisa. Okay? Sa panahon nila, dugtong-dugtong na ang pusod natin. Mula sa kay Eva, at si Eva walang kamatayan sa Bible yan. Si Adam, mayroong kamatayan. 930 years siyang nasa Bible yan eh. So, yung aking binabasa kanina, medyo mahalaga yon. Ay, ulit-ulitin lang ninyo. Huwag na ninyong pansinin nyo ng aking mga minsan na alam mo, distract tayo sa pagbabasa eh. Kasi atas yan nga, kailangan kong ihayag sa inyo. Dito naman kasi ay direkta lang ako ang nagkikipag-usap sa inyo. Parang wala lang, nasa harapan ko lang kayo. Pwede ninyong, ang aking pag-usap sa inyo, kapag naunawaan ninyo itong ating programa, ay baka naman pwede ninyong isi-share doon sa mga kaibigan natin. Dahil ito ay kawakasan na ang ating pinag-aralan. Pumapasok na kasi tayo sa tinatawag na Third Covenant. Third Covenant tayo. Papasok natin sa tinatawag na aral ng katanghalian tapat. Ang Scriptura Sola. Ang ating inahan kasi ay narito na, no? Ang kanyang espiritu ay yun ang aking nakakausap, ang konseyo. Ang konseyo ng mga matatanda, Council of Elders, nasa 5th dimension sila. Ang aral kasi natin ay nasa dimensional na, no? Naintindihan namin yung plataforma ng mundo, ano ang magaganap, sapagkat ito na yung mga kapahayagan nila. Mag-ingat tayo. Sapagkat pumapasok na tayo sa tinatawag na kawakasan. Ang kawakasan ay palatandaan nito, nagkagulo na ang mundo, bayan sa bayan. Tinan niyo yung mga sakuna. Ibinuhos na kasi yung tinatawag na pampitong mangkok ng salot, kapighatian sa bayan nito at maging sa buong mundo. Tignan mo ang Texas ngayon. Tignan mo ang Los Angeles. At tignan mo yung iba pang mga karatig bansa natin. So, ang parusa ngayon ng mundo ay bansa sa bansa, bayan sa bayan. Kaya ako ay nagpaalala sa inyo, mag-ingat kayo sa ating panahon ngayon. Huwag ninyong baliwalain dyan sapagkat lalo na sa mga Kamindanawan natin, mga kapatid, mag-ingat kayo riyan dahil ang mga baha, ang mga hangin, bagyo o dilubyo ay kalat yan. Mangyayari yan sa ating kapuluan. Okay? Kaya mag-ingat, doble ingat po tayo. Aking mga kapatid, mag-ingat po kayo dyan sa mga lugar ninyo, lalo na sa Davao, Ormoc, at ang aking nanay Aring at saka yung aking tiya Vicky. Basta na po kayo. Arcelia's family. So, yun ang ating pinoprogram ngayon ay ang maglahad lamang sa katotohanan. Kung ano ang dikta ng konsiho, ay siya naman ang inyo ngayong napapakinggan. Ang Council of Elders ay naghahayag na pumapasok na nga tayo sa tinatawag na kapighatian. Ito yung huling bahagi ng ating kasaysayan. Ngayon,
Sinabi ko sa inyo na ang kaligtasan, ito controversial ito, marami akong mga nakakausap na mga pastor. Medyo uulitin ko lang, magre-recap lang ako, na sa ating aral, ang kaligtasan ay ang Ama, Anak at Espiritu. Talaga naman ito si Pablo. Ama, Anak at Espiritu. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung wala yung iyong inahan. Ano ka? Anak ka sa buho, wala kang pinanggalingan. Kumpletuhin mo ang sagrada na pamilya. Sila ay sumisimbolo sa langit at lupa. Yung ating inahan may hawak ng 4 na elemento. Ngunit doon din niya nakacharge sa akay triple Y sa kalangitan, ang kanyang kapangyarihan. Pareho naman yan makapangyarihan. God of Goddesses. God of Goddesses ang ating inahan dito sa lupang ito. Siya po yung nagbibigay ng gabay at patnubay sa atin buhay. Saklulo ng kahirapan. Kaya ang tawag ko sa kanya, Lula at Inang, kapag kami ay nag-usap sa Espiritu. Lagi kami nagkakausap yan ng ating Lula. Ang pangalan ay si Ala Himusula. Lula, Ala Himusula. The Queen of the South raised up like a wisdom of King Solomon. King Solomon. Si Solomon kasi tawag nito. Ang ginagamit nila nung araw, ang travel nila magmula sa kanilang doon sa lugar kung saan itinayo sa Jerusalem ang templo ay umabot ng 1 year, ano? Kasi ang tawag nito yung paraw ang tawag noon. Matagal ang travel nung panahon na yan. At ang travel time nila ay 1 taon at namalagi mo na sa lito, nagkarga ng mga kung ano, agar wood at anumang mga kalakalan nung araw. Ang mga nara kasi nga nanggagaling dito yan sa atin yan eh. So, yun ang kasaysayan. At kahit yung Queen of the South, Queen Sheba ay bumisita yan doon. Napatunayan niya ang karunungan ni King Solomon. Yun ang kasaysayan natin. Ang Biblia ay mayroong ganito yan eh. Ang posisyon ko sa Biblia ay nagtuturo yan. Parang pinto lang yan. Pinto, manobela o mapa para matalunto natin ang tinatawag na daan patungo sa buhay na walang hanggan. May portal kasi ito eh. Magkakaroon kasi tayo tinatawag na turnover. Ito turnover na kasi ni Jesus Christ sa kanyang inahan, ito yung third covenant na ating sinusubaybayan ngayon. Nasa third covenant na po tayo. Narito ang pangako. Wala tayong shortcut. Kanina kung napakinggan ninyo yung aking binasa ko lang yung binasa ko kanina, ay atas na kailangan ihayag ko na yon sa inyo. Kung ang kaligtasan ay ang Ama, Anak at Espiritu, kulang yon. Hindi mo mabubuo ang sagrada na pamilya kung wala yung ilaw. Kaya ang tama doon ay Ama, Ina, Anak at Espiritu. At ang bagong langit at ang bagong lupa, kung ikaw ay makapag-aral sa hiwaga, papasok ka doon sa isang portal papuntang Eden. Walang hagdanan kasi walang hagdanan papuntang langit eh. Baka sakali doon pa sa Eden yan natin matagpuan. Pero ang maliwanag sa akin, doon muna sa Eden. Eden muna. Kung saan nagkakasala ang ating inahan, kung saan siya lumabas, balik ka muna doon. Okay? Babalik muna tayo roon sa Eden. At alam mo ba kung saan yung lugar na yan? Narito lang sa bayan natin. Yung part ng Samarian. Samarian, oo, yan ang ano dyan, yung The Lost City, Biringan. Sa Biringan po tayo, lalagos doon. Kaya nalala ko lang mayroong artista nga nakarating na rin doon. Maraming mga nagpatotoo yung Biringan ay talagang lugar yan ng mga engkantado. So tayo naman ay kasi nanggagaling sa kanila. Importante yun, may intindihan natin yan. Mas nauna ang mga espiritu kaysa atin. Respeto lang tayo. Lalo respetuhin natin yung tatay natin dito sa lupa. Sapagkat siya yung tumukso sa ating inahan. Sila si Adam. Kaya nalalaman nila nga hubad pala sila.
So doon nagsisimula yung tinatawag binom, yung kamandag nakapasok sa kanilang katawan. Kaya ang unang sabi nga, napag-usapan namin sa konseho, masipag ang ating tatay dito sa lupa eh. Naglako ng itlog at hotdog. Unang nabiktima ang ating inahan. Kaya nagkaroon ng sangkatauhan. Ang sabi nga, iniwan ni Eva ang karangyaan doon sa Eden. Bakit nga ba Eden? Garden of Eden. Magnanay ito eh. Si Eden at saka si Eva. Si Eden, yun yung ina ng pangkabuuhan ng spirito. Nagkasala yung anak niya. Labas Eden siya. So, nakuha ninyo yung sabihin ninyo sa akin, Pastor, wala sa Biblia yan. Ay talaga, hiwaga na nga itong aking pinahayag sa inyo eh. The light known wisdom. Nasa hiwaga na po tayo. Pero nababanggit ang Eden sa Bible. Hindi ninyo alam kung ano talaga ang ugnayan ni Eva at saka ni Eden. Magnanay lang yan, ang dalawa na yan. Kaya, kailangan ninyong palawakin naman ninyo ang inyong unawa, no? Wisdom, yung inyong knowledge, no? Sabi nga ni Baron, knowledge is power. So, importante yan nga maintindihan natin yan, kabayan, ano ha? At least na unawaan ninyo dahan-dahan, kaya nga hindi ako makapag-move on sa iba kong mga gusto kong sasabihin sa inyo, mga plataforma, programa ng mundo. Ang mundong ito, ang bayan, lalo na ang bayang ito, ay, alam ba ninyo, maganda kaya ang ating hinaharap. Ang yaman ng buong mundo ay naggaling dito. Dito naman talaga nanggaling. Kilala ko si King Oper. May mga anak yan. Si Pilig at saka si Joktan, magkakapatid yung dalawa na yan. Galing lang tayo kay Heber. Ang original na Hebreo, tayo po yun nga nandito. Nailihim lang. Hindi lang na ipahayag ng husto. Tayo yung original na Hebreo. At ang Samar yan, ay yan yung part ng Samar. So, at least ngayon alam na ninyo. Wag ninyo akong hanapan ng sabihin, wala naman sa Bible yan eh, parang katahang isip. No, hindi yan katahang isip. Dahil hindi ko naman pwedeng sabihin ko sa inyo, halika, tumabi ka sa akin. Pansinin mo yung napapansin ko, rainbow. Nakita mo bang nakikita ko? Hindi nyo pwedeng malalaman yan. Malalaman lamang ninyo yan sa paraan ng pagpapaliwanag. Kaya magkakaiba yung anointed at saka appointed. O, di ba? Meron tayong isang mangangaral. Appointed Son of God. Appointed nga siya. O, sino naman yon? Ay, ayaw ko na magbanggit ng pangalan. Alam na ninyo yun. No? So, yun ang dahil meron tayong Diyos sa mundong ibabaw na ito. Ang sabi ko nga, yung Diyos sa mundong ito, yun yung naglako ng itlog at hotdog. Unang nabiktima ang ating lula, ang ating inahan. Kaya dumami ang tao. Pinatay pa ni Cain si Abel. So, dumami ang tao pa rin. So, kailangan ay palawakin lang natin ang ating kaunawaan sapagkat ito ay hindi biro ito. Binalikan ko ang nakaraan. Kaya ang tema ng ating programa, pagbalik tanaw ng ating salinlahi. Gusto ko kasing itanaw natin ang ating nakaraan. Ang hindi bang marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, kaibigan kapatid, mukhang malabong makarating sa kanyang paruroonan. Yun ang mapamusong salita ni Dr. Jose Rizal. Kaya ito yung aral na ito ay angkop lang sa ating huling kapanahonan. Ang kaligtasan kasi kailangan natin pag-usapan yon. Ano ba ang misyon ni Kristo dito? Totoo ba yung salitang Holy Spirit? Walang Holy Spirit nga nakikipagniigan. Espiritu lang ang nagigipagniigan kay Maria. Ang holy, kasi holy yan eh. Nasa taas lang yan. Hindi yan nagigipagniigan ang Ama natin yan nasa kalangitan. Ang espiritu, ang tanong, question sa inyong kaisipan, sino kayang espiritu yung lumilim kay Maria? Dito lang yan sa lupa. Conspiracy nga ang lupa eh. Alam ba ninyo ang lupa, entertainment lang kaya ito? Entertainment. Kaya yan nasabi ni Kuya Germs na that's entertainment. Bakit pa kasi? Sabi nga ng konsiho, bakit pa kasi pinauso yan ni Kuya Germs? Ayan, ang nangyari. Entertainment nga, entablado. Kanya-kanya kayang entablado ang mundong ito. Entablado ng Katoliko, entablado ng Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo. Mga entablado lang yan, pagpapakilala lang yan. Ngayon talagang walang kapayapaan ang mundong ito. Sabi nga doon sa Matthew 10 verse 34, na hindi kapayapaan ang aking pagpaparito, bagkus pagkababahagi.
Paglabanin niya yung ama, ang anak, at ang ina at ang anak na babae. So, mahirap eh. Kaya magmula, alam ba ninyo, napolitiko kaya si Kristo nung, kaya napako eh. Pinako at kinurunahan pa siya ng tinik. So, palawakin lang ninyo ang inyong unawa. Huwag kaagad kayong mag-react. Sapagkat ang Biblia ay, unawa ko naman nga, babatuhin ninyo ako. Mga plataforma lang kaaga, plataforma ng mundo lang yon. Mayroon naman tayong Google, ay pwedeng i-Google niyo, paano ba nagsimula ang Bible? Sa panahon ng Council ng Nicaea, Council of Nicaea, doon niya nabubuo yun. Balunbon aklat, pinaliit. Agoy, pinaliit man yan, nagiging Bible. Para birihan din niya na ipapangaral, may talata pa. Doon naman nagagalit. Galit ang ating amahan dito sa lupa. Nailako kasi, ibig sabihin, nagkaroon ng malawakang merchandise. Merchandise ang kanyang salita. Di ba? Nagkaroon ng merchandising ang kanyang salita. Naipangalakal ang kanyang salita. Kaya ngayon, ang parusa sa mundo ngayon, ang hindi tumanggap kay Kristo at yung tumanggap nga, inikalakal ang kanyang salita. Kalakalan ito eh. Ang mundo eh, ano lang ito, walang perfect dito. Sabungan lang ito ng kasinungalingan, mga entablado. Huwag tayong magiging hipokrito. Sapagkat nasa ating katawan ang init. Kaya nga dumadaming anak natin, dami tayo apo. Dahil sa apoy, init ng ating katawan. Nakikipagniigan tayo eh. Tapos sabihin kayo ay tagalangit. Excuse me po, hindi po tayo po tagalupa. Kaya kailangan ninyong malalaman yan. May intindihan naman ninyo ang ibig kong sabihin. Nasa atin ang init, ningas ng apoy. Niigan dito, niigan doon, nandyan. Yung mga ganyang mga bagay, kailangan natin palawakin lamang ang ating espiritu, ang ating unawa. Kaya ang mga bata, no, ang asimbliya, inasimbol kasi sa thy womb of thy mother ang sanggol, ano? Ang bunga ng kailang pagninigan, magbubunga yun eh. Di nagiging pitos, nagiging tao yun. At ang paglabas ng bata, ganito yan, para nyo malalaman, iluluwal niyang ina yan. Kaya ang salitang kaluluwal yan, iluluwal ng dito sa thy womb of thy mother, ang sanggol. Tama? So, doon pa lamang, marami ng mga espiritong nakahilira doon. Mga mga hindi mga buting espiritu. Kaya nga, nag-agawan sila sa bawat isinilang na sanggol, ay nag-aagawan yan sila. Gusto, ako yan, ako ang papasok yan. Ang espiritu hindi natin nakikita kasi laki lang ng tungaw yan. Kaya kailangan ninyong palawakin ang inyong unawa. Ngayon, paglabas ng bata, di ba tatlong salita, tatlong words lamang ang kanilang nababanggit? Ano yon? Oha. Oha. English ka man, Hapon ka man, o anumang. Yun yung tinatawag na universal. Ang tawag noon, universal human affirmations. Universal human affirmations. Yun yung 3 words nga nasasambit ng bata paglabas sa sinapupunan. Welcome to the world and multiply. Magiging lulo din yan. Yung sanggol nga maging lulo yan. Lulo yan. Kaya tayo ay produkto ng mga nakaraan. Masipag ang tatay natin. Ang tatay natin dito sa lupa, binigyan ka na nga ng cellphone. Binigyan ka na ng kabuhayan dito. Recognitions lang. I-recognize mo lang yun. Kilalanin mo lang siya, pero huwag mong sambahin. Nakuha ninyo? Doon tayo magsusulit sa taas. Mayroon tayong ama nga nasa kataas-taasan na yung nagtapon. Kaya ang mga gumaganap dito sa mundo, mga itinapon yun. Nakuha ninyo? Ang mundong ito ay tapunan lamang ng mga kondinadong kaluluwa magmula doon sa Octorians, Jupiterians, Martians, Venus, at maraming mga pinanggalingan ng espiritu. Spirit ng Nephilim, mga giant, mga nag-aklas, mga doon sa kalangitan, mga fallen angel nakarating na dito. Kaya nga nagkaroon ng dilubyo eh. Dahil ang dami ng samot-sari. At hanggang ngayon narito yan sila. Hindi nga lang ninyo nakikita. Kaya nga hiwaga itong aking aral sa inyo eh. Delight non wisdom ito. Kaalaman ito. Hindi tayo babase lamang sa Biblia. Pulong ka riyan.
titiyakin ko sa iyo, nakakulong ka sa 4 na corner dyan. Manindigan ka sa Bible, sinasabi ko sa inyo. Alam ko kasi sayan ng Bible. Very speak sa mga espiritu nga narito. Kaya kailangan ninyong matutunan ito. Irespeto natin ang mga espiritu, hindi yung puro rebuke na lang kayo by the power in the name of Christ. Powerful kaya ang salita ni Kristo. Kanya nga itong mundo napasunod niya Ang tanong, nagpapasako ba siya sa Ama ng Kalangitan? Tinuruan na nga tayo ng tamang panalangin. Sambahin natin ang Ama ng Kalangitan. Pero hindi niya ba nabanggit yung Ama ng Kalupaan? Asablay tayo roon. Hindi niya nabanggit yung Ama ng Kalupaan nga may anong ugnayan nila. Ano yung mga hidden agenda diyan? Sila lang ang nagpapatakbo ng lupa, ng kalupaan, mundong ito. Nakuha ninyo ang aking gustong pagpapaliwanag na ito'y practical. Ika nga, wag na tayong magpapa-ipokrituhan. Sabungan lang ito ng kasinungalingan. Acceptance of reality. Tanggapin mo ang katotohanan, kapatid, kaibigan. Tanggapin mo. Nga tayo ay hinulma lamang tayo dito sa mundong ito, makasalanan. Kaya nga lalangin natin, kagaya. May mga bagay na kailangan ninyong siyasatin ng mabuti. So, ito po yung aking pagpapaliwanag sa inyo. Sa susunod, ipapaliwanag ko ano ba talaga ang programa? Ano ba talaga ang programa ng mundo? Dahil tayo ay papasok tayo sa tinatawag na yung tinatawag na kasaganaan. Bago kasi ang final judgment ay ipamahagi muna yung tinatawag na wealth of humanity. Kaya ako'y nanawagan sa tinatawag na yung sa 72 spiritual division at sa mga 110 tribes, sama-sama na tayo makinig, pakinggan ninyo ang mga programang ito. Kaya isi-share ninyo ito sa mga tribal groups, mga tribo, mga nandiyan sa kabundugan kasi high-tech naman ngayon. Iparating ninyo sa kanila itong panawagan na ito dahil importante ito kaya kaibigan. Kapatid, huwag mong sarilinin ang inyong napakinggan. Share it. Ikalat ninyo ang salitang ito dahil mahalaga po ito. Ito'y atas ng konsiho ng Divine Council. May programa kasi ang mundo, ang bayang ito. Alam ba ninyo pagdating ng araw, kaya nga sinabi ni Marcos, yung matanda, tawagin si Apo Lakay, Ferdinand Marcos, these nations will be great again. Yes, it's true. Sa panahon ito ngayon ay nakaproseso lang ito. Kaya nga palasyo ng Malacanang Palace. Pero sino ngayon ang nakaupo dyan? Hari ba, presidente? Huwag kayong mag-alala. Bagamat hindi ko pa siya masyadong, pero alam ko mayroong presidente darating. Pina-advance lang tayo para maghayag. Mayroon tayong presidente, mayroon tayong hari. Ang formations kasi dito ay sistema ito ng monarkiya, parliament at federal. Pero naka-umbrella ang monarchy. Maganda itong Kaya nga yung federal form of government ay dandahan itong mabubuksan. So ganoon naman talaga ang disenyo ng ating bayan. Kaya lang pagka monarkiya, batas ng hari. Pero ang hari natin dito ay galing sa hiwaga, nag-aaral siya. So mahalaga lang at least alam natin. Wala na kasi tayong pag-aksayan pa ng panahon. Kaya ang aking panawagan sa inyo sa lahat ng mga nakarinig dito, sa aking panawagan, ay bigyan natin ng pagkakataon makarating ito sa ating mga kamag-anakan. Dahil ang pangako sa atin dito magmumula. Kaya nga, these nations will be great again. Parula kaya ito ng mundo. Hindi ba ninyo alam nga, ito yung core ng mundo. Para bang mangkok ang style nito. Yung mangkok. Dito yung deuterium, lahat ng mga minerals, gold. Dami yan. Kaya ito yung pinaka-source, darating ang panahon nga muling, ito na, nagsisimula na, muling magpapasusumuli ang inang bayan. Tayo yung inang bayan. Kaya lang, sabi ni Marcos, back to the mother account na kasi ang lahat ng bagay, naka-umbrella na ngayon ang mother account na yan. So, yung mga account ngayon, na kumalat ngayon kung saan-saan, ay wala na yon. Back to zero na yan. Back to the mother account na yan. So, muling magpapasuso ang ating inahan. Kaya pagdating ng araw, giginhawa tayong lahat. Dahil, yun nga ang sinasabi ni Kristo na binili ko kayo sa aking precious blood.
Pira ang katumbas noon, kaibigan, kababayan. So, magandang layunin sa bayang ito. Kaya ang mga napautang dati, alam naman natin, nasundan naman siguro ninyo ang kasaysayan. Ang mga napautang ni Marcos at tulong-tulong yan para i-develop ang bayang ito. Within 10 to 20 years, talagang mananagana mo na ang bayan ito. Hindi ito basta-basta magagalaw ang kayamanan na ito. Sapagkat, sabi nga ni Marcos, who you are, the strong nations. If you don't know the password, may password kasi, you cannot touch the wealth of humanity. Dandahanan namin yan, ipapaliwanag sa inyo. Magbubukas at magbubukas ang kayamanan sa mundong ito. Ang kayamanan ni Solomon, di ang gagaling dito. Sabi ko nga sa inyo, ang kayamanan halos sa buong mundo ay nanggagaling dito. Nakuha ninyo ang ating pagpapahayag sa inyo. So maganda itong pagkakataon nga dapat ninyong maiintindihan na tayo ay nasa kawakasang aral na ngayon, ay nandito na tayo sa tinatawag na The Light Known Wisdom. Mga kapahayagan ito sa kawakasan ang aking sinasabi sa inyo. Hindi naman yung wakas nga mawasak na yung mundo. Tagal-tagal pa yun. Magdidevelop pa tayo, no? Magdidevelop pa tayo sa ano dito. Iniipon lamang natin tong yung mga haligi na magiging pundasyon. Maggagawa mo na tayo ng matibay at matatag na pundasyon sa bayang ito. Tamasama po tayo. Work together para i-build natin ang ating nations. Babalik kasi tayo sa kaharian. Alam ko yan. Napagmitingan na yan. Alam ba niyo yung pangalan ng ating bayan nito? Kingdom of Maharlika. Kingdom of Maharlika. The land of Ophir. The great Lemurian Empire. Wow. Kingdom of Maharlika. The land of Ophir. The great Lemurian Empire. Kumpleto tayo dyan sa research at saka sa mga dokumento. Kaya nga, kailangan natin ito ay subaybayan ninyong aking programa. Marami akong ipapahayag sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong pwedeng ipapahayag sa inyo. Dito lang kasi sa umpisa, gusto ko lang kasi imulat muna ang mga tao. Kaya paulit-ulit akong sinasabi ko sa inyo na ang kasalanan sa mundo nagmula. Hindi kanino. Huwag niyong hanapin ninyo yung demonyo. Espiritu yan eh. Nasa tao yan, nasa bawat isang tao yan. Kahit obispo ka man o pari ka man, galitin ka ng galitin at galit ka na, di lalabas ang demonyo sa pagkatao mo. Ganun lang yun. Nandyan yan sa mga namumuno. Kaya nga, masyadong clever ang kalaban. Pero, napag-isahan din. Nalalaman naman namin yan. Nag-usap-usap naman kami ng konsiho dyan eh. Kaya, ngayon, may pagsuko na siya. Ipagkaloob na niya. Siya kayang may hawak ng kayamanan dito. Pamana kaya sa kanya yon. Ay ngayon, sinusuko na niya sa kanyang inahan. Nanay, walang iba kundi si Eva. Lagi kong kausap ang spirito nila. Kaya nga ang aral ko ay dimension. Okay? Ano ba yun? Bakit mayroon ko yan? Narinig ko lang yata narinig yung dimensional territorial spirit. Ano ba yung dimensional territorial spirit? Ay kakaiba yon. Sapagkat ito po yung pag-aaral na kakaiba. Ang sabi ko nga sa inyo, mayroon tayong tinatawag na School of Ministry. Mayroon naman tayong School of Mystery, the Heavenly Wisdom. Ito po yung ipinahayag ko sa inyo, mga misteryo ito sa mundo. Mga nalihim. Ngayon nga lang siguro ninyo nalalaman nga ang nanay pala ni... Kaya nga minsan, nagiging argumento namin yan ng mga pastor. Ang nanay pala ni Eva ay si Eden. Iniwan niya ang kanyang karangyaan doon. Ay natukso siya. Nang dahil doon sa busis, sa tinig, ay kumalat ang kasalanan sa buong mundo. As long as ikaw ay may init ka na iyong katawan, nariyan sa iyo yung kalibugan kung ano-ano man, mga bagay na ay tatay mo nga ang narito. Kadikit mo na siya. Respeto lang ang kailangan niya. Rumispeto ka sa kanila. Tunay na pagrespeto natin sa ating mga magulang. At ang Diyos ay may pangalan yan. Kaya maraming mga bagay yan dito nga
matutunan ninyo to. Kapag lagi lang kayong sumusubaybay dito sa ating mga palatuntunan, ito po yung pagbalik tanaw natin sa ating kasaysayan dahil malabo nga naman tayong makarating kung hindi tayo lumingon. So ganun ang ha. Kung mayroong tinatawag na school of ministry, may ganoon naman tayong school of mystery. So talakayin natin 'yan, ano ba ang mga essential, no? Kasi mayroon tayong tinatawag na inner wisdom, internal wisdom, external wisdom, at outer wisdom, at heavenly wisdom. May tanong sa akin dito, Kuya, ito bang paglaganap ng artificial intelligence, nakakabuti ba ito sa atin? Oo naman. Mayroon din itong pwedeng hindi, no? Ngunit lamang ang mabuti nito. Bakit tamad kasi ng mga tao sa Japan, ang mga, alam mo niyo sa Japan, kalahati doon sa mga factory worker ay mga robotic na. Kahit sa farm, darating naman tayo riyan eh. Ang talino kasi ay dinaan na sa robot ngayon. Ang robot hindi yan emosyonal, ano? Hindi rin marunong magnakaw. Sige nga sa tao, ano nangyari? Kopit dito, kopit doon. Di ubos ang may-ari ng pabrika. Kaya nga iniimbento ngayon ang robot sa ating kapanahunan. Yun ay maglilinis, maghuhugas ng plato, lahat. Pwede ka rin magkaroon ng robot. High-tech na nga ngayon. Pwede kang makapag-asawan ng robot, girlfriend robot. Ganun mga bagay ngayon ng innovations ngayon. Nasa science na kasi tayo. Tapos na tayo, ganito kasi simulan yan yung tinatawag na natural law, common law, science law. Law of attractions. So, importante yan, maintindihan natin yan. At nasa metallic na po tayo. Metallic na tayo. Kaya huwag kayong mag-aalala. Ang tao kasi ay medyo dandahan yan i-replace ng robot. Magkakalahati yan eh. Huwag kayong mangyari kasi nga mayroon ng imbento ngayon, robot ang kalahating katawan. So importante yan nga maintindihan natin sa next episode natin, marami tayong tatalakayin. Mga bagay-bagay. Hindi lang ako makamove on dito sa sanhi ng kasalanan ng pagpasok sa mundong ito. Pinaulit-ulit ko muna ito para mag-sink in muna sa inyong unawa at kaisipan. So, sa ngayon ay malapit na rin ang ating time. Break na tayo. At isang oras na naman ang binibigay sa akin dito. At maaaring sa susunod ay iba naman ang ating tatalakayin. Ano ba talaga ang plano dito sa bayang ito? At mayroon akong mga libro na pwede kong ihahayag sa inyo. Kaya ang ating programa, Balik Tanaw ng ating salinlahi. At salamat sa inyong pakikinig sa aking mga kaibigan, kapatid, no? Diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa abroad. At sa mga Delgado family, na sila po ang may-ari ng Aba Visayon Manpower Agency. Mabuhay po kayo. Na kayo ay lagi nakasubaybay sa programa natin dito. Kumusta po, Sister Virgin? Sila mga taga-patroller natin dyan sa Montalban at kalat kasi kami niyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating director dito, si Mads Pangulima, at ang aking kaibigan dito, si Reden Uro, ay talaga naman. Yung aking mga kapartner, wala sila si Kaharsalik dito, iba ang schedules nila. So, muli, ako muna ay pangsamantalang magpapaalam sa ating impilan at sisikapin natin na sa susunod ay marami tayong pag-uusapan at kaalaman para matalunto natin ang buhay na walang hanggan. Mabuhay po tayo at maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you.